Agrikultura ang pangunahing ikinabubuhay ng mga residente sa bayan ng Tublay. Pero sa paglipas ng panahon, nakitaan na ng pag-unlad ang bayan. Kaya pamasko na kung ituring ni Tublay Mayor Armando Lauro ang pagiging 4th class ng bayan mula sa pagiging 5th class municipality. We are banking on agri-ecotourism. So, dumami na po yung aming mga establishment. Like from the start when I started as a municipal janitor ng Tublay, way back 2016, I think mga 400 plus lang. Ang mga business establishment ngayon na po, 911 to be exact. Ibig sabihin, umakyat na ng 90 million hanggang 130 million pesos ang kada taong kita ng bayan. Ito'y base sa kalkulasyon ng Department of Finance at sa pagpapatupad din ng Republic Act 11964 o Automatic Income Classification of Local Government Units Act. Some are still being encouraged to invest in our municipality on tourism, on agriculture. And that is because of the accessibility of our area and perhaps on the development of the infrastructure. Isa lamang ang Tublay sa mga bayan sa Cordillera na nakakuha ng magandang marka sa Cities and Municipalities Competitive Index o CMCI. Ito ang batayan para malaman kung umuunlad ang isang bayan o lungsod base sa paglago ng iba't ibang sektor. Ayon sa Department of Trade and Industry, sumisimbolo ito sa lalo pang pag-unlad ng ekonomiya ng rehiyon. Based on the growth rate na 6.9, so pagka kino-compare mo yan, we are higher than about 9 regions, no? In the country. So 6.9 and about 6 region are ahead of us. Pero maliban sa dagdag na oportunidad na hatid nito sa mga residente, kaakibat din nito ang pagpapaunlad palalo ng kanilang ekonomiya. Isa sa malaking hamon dito ang digitalization ng pamahalaan. Ang problema, kulang ang bilang ng mga manggagawa sa rehiyon na kinakailangan sa industriyang may kaugnay sa digitalization. Ilan dito ay tungkol sa cashiering, accounting, business process outsourcing at iba pa. Mas nakasentro na rin dito ang ilang mga malalaking industriya para mapaganda palalo ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Our MSMEs may not be capable themselves, so they need to get the skills or outsource the skills from those skilled individuals. And our young people are very crucial. They need to be taking more of the appropriate skills that are required talaga. Kaya payo ng DTI sa mga bayan, mas pagtuunan palalo ang mga proyektong nakatuon sa digitalization, infrastruktura at pati na rin food security, lalo pat apektado na rin ang pandaigdigang merkado sa iba't ibang giyera at issue sa politika sa buong mundo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.